Regular season na ng KBL at natapos na ang mga teams sa kanilang open match day o yung parang preseason games. Narito ang mga bigating matchup natin. Arvin Tolentino at Solisky Knights laban sa team ni Carl Tamayon na LG Sakers. Mas seryoso ang mga team sa regular season. Kada laro may bilang, mahalaga at kailangan na maipanalo nang sa ganon ay makapasok sila sa playoffs. Mahirap nga rin ang naghahabol sa standings kapag ang team nyo ang nahuhuli. Magkaharap naman kaagad ulit ang team ng Anyang at Sonos Sky Gunners. Renza Bando at Kevin Kiambao, rematch na naman ng dalawang teams at sa preseason game nga ay nagawa ng Anyang na manalo laban sa team ng Sonos Sky Gunners at ngayon kaya makabawi naman sina Kevin Kiambao at ang Sono o ipapakita ng Anyang na hindi tsamba ang kanilang panalo sa kanilang preseason game. Masasabi naman natin na mas lumakas pa ang laro ni KQ dito sa kanyang ikalawang season sa KBL, parang Carl Tamayo rin, at sa latest na laro niya ay nakapagtala ito ng 16.8 rebounds, 1 assist, 1 steal at 7 out of 15 ito sa field. Nasa 47% ang accuracy ng kanyang tirada. Maganda-ganda na ito para sa isang manlalaro. Isa nga siya sa babantayan ng Anyang at kung depensa ang usapan, nandiyan naman si Abando na pwedeng maasahan ng Anyang. Depensa ang isa sa kalakasan ni Abando sa KBL at dahil nga sa athletic talaga sila kay, nagagawa niyang mahabol ang tira ng kalaban sa perimeter, maging sa ere nakikipagsabayan si Abando para sa mga shot blocks. X-factor meron nga si Abando. Kayang-kaya na higitan pa ang kanyang best o kaya niyang maiangat ang antas ng kanyang laro ng higit pa sa palagi niyang naipapakita at may pagkakataon na nagagawa ni Abando ang bagay na ito parang nasa zone at lahat nga ng player ay nagkakaroon ng ganitong klase ng laro, yung talagang mahirap silang mapigilan at sila ang nagiging dominant sa game na iyon. Maging si Arvin Tolentino nakakapag-adjust na, 14 points, 2 rebounds, 56% sa field at mas mataas ang accuracy niya kumpara kay KQ. Kitang-kita na mas dumarami na nga ang mga Asian quota players sa KBL na malakas o maganda ang laro na ipinapakita sa kanilang opensa. Carl Tamayo, Kevin Kiambao at Arvin Tolentino, sila ang nangunguna pagdating sa ganda ng opensa sa kanilang open match day. Limited na playing time na merong malaking impact, ito ang challenge kay Abando at mahirap nga rin kapag limitado ang iyong playing time dahil bihira ang mga players na nakakapagbigay ng magandang laro sa limitadong oras. Halimbawa na lamang sina Kevin Kiambao at Arvin Tolentino na kung saan si Kevin Kiambao ay naglaro ng 33 minutes kaya nagkaroon ng 16 points, 8 rebounds. Arvin Tolentino naman 26 minutes, 14 points ang kanyang nagawa, samantalang si Abando ay nasabi na ng kanilang coach na nasa 15 minutes pababa ang kanyang magiging playing time sa simula ng kanilang regular season at unti-unting madadagdagan. Pero sa nakikita naman natin, kung sakali na maganda ang laro ni Abando, kaagad ay malaki ang chance na mababad siya sa hardcourt, kaya sobrang halaga na pagpasok pa lamang nila kay instant good impact na kaagad ang maipakita para magkaroon siya ng extended na oras sa hardcourt. Kagaya ng ginawa niya sa umpisa pa lamang ng kanilang laro sa open match day laban sa team ng Sono, good defense na kaagad ang ambag kaya naman nabigyan ng halos 17 minutes na playing time. Nakita ito ng kanilang coach. Maganda-ganda nga rin ang future ng Gilas dahil Carl Tamayo at Kevin Kiambao talagang nagpapakita ng galing sa KBL at kasali nga sila sa kasalukuyang solid Gilas lineup ni Coach Tim Cone. Maging si Abando, backup nga rin ng Gilas, isa sa tatawagin kung sakali man na nagkaroon ng injury ang ibang players natin na naglalaro na katulad ng kanyang position. Sa original lineup ng Gilas na naglaro sa FIBA World Cup ay kasali si Renza Bando at nasa prime nga rin si Renza Bando, kayang-kaya na maging isang defender ng Gilas sa perimeter. Size, ito naman ang meron si Carl Tamayo at makakatulong ito sa 3 at 4 at nadadagdagan pa ngayon ang Gilas. Meron na tayong QMB, kaya naman asahan natin na merong improvement sa laro ng Gilas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.